Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. So another day and another unit na naman po yung isi-share ko sa inyo. But this time mga bossing, isang DA17W high roof automatic 4x4 transmission po yung unit. So tapusin nyo po yung video mga boss para malaman nyo po yung kabuuan, details and price ng ating unit. At sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video upload. So ayun mga bossing, isang DA17W automatic 4x4 high roof edition po yung unit na ipapakita ko po sa inyo ngayon mga bossing. So yung kulay nyo po mga boss is ginaya po natin sa isang Suzuki Desire, which is request po ni Sir Labagnoy. So bago ko po umpisahan yung video mga boss, gusto ko lang pong i-shoutout si Sir Labagnoy of Cabanatuan City. And siya po yung owner nito. And yun, maraming salamat po boss sa patuloy nyo pong pagtitiwala dito sa atin sa KMJL Surplus Trading. And higit sa lahat boss, maraming salamat po sa patient dahil po sobrang tagal talaga nating nakita yung unit. Kasi nga po mga boss, kapag 17W 4x4 napakadalang talaga. So good thing nakaantay naman si sir, and sa awa ng Diyos nahanap po natin yung unit na to. So isa po to sa pinakamahirap hanapin, yung 4x4 na high roof. Kumbaga sila po yung pinaka top of the line sa mga 17W. So isa-isahin natin mga boss kung ano-ano yung setup ng unit na to and kung magkano yung inabot. Nga pala mga bossing, pasensya po, but yung unit na to is hindi po pala sa Cabanatuan kundi sa Nueva Ecija. So door-to-door delivery po ito, and bukas na bukas gagayak tayo, pupunta tayong Luzon, and i-deliver natin to door to door hanggang sa Nueva Ecija. So abangan nyo po yung vlogs natin na biyaheng Luzon mga boss. So ayun, DA17W automatic 4x4 high roof edition. So napakaganda mga bossing, and yung time frame talaga natin dito is 2 to 3 months lamang, but umabot po ito ng I think 6 or 7 months kasi nga matagal nating nahanap yung unit na 17W 4x4 high roof. So 17W mga bossing, syempre basta 17W, ito po yung advantage niya. 3 layers po yung kanyang headlight, and syempre meron po siyang original na hood chrome, and yun, 3 layers din po yung kanyang hood chrome. So ito po yung pinagayahan natin sa mga fog lamp natin sa mga 17V. So dito po natin ginaya, and pag 17W mga bossing, originally meron po silang fog lamp, and pinagkaiba po ng frame ng mga 17W mga boss is meron po siyang chrome dito. So wala po tayong nabibiling aftermarket na ginaya yung ganito. So mahirap po hanapin to, kaya talagang maganda talaga pag naka 17W tayo. Kasi meron pong mga kumbaga katangian sa 17W na tanging kay 17W lang talaga, and hindi nila or hindi natin makikita sa 17V. So syempre dahil 17W mga bossing, all power po ito. Power window front and likod, and power mirror, and syempre power slide na din po ito. So mamaya papakita and demo ko sa inyo kung paano gumagana yung mga power na features niya. And dahil po 17W mga bossing, isa po sa special function ng mga 17W is yung ating RBS or radar brake sensor. So automatically mga bossing, pag meron po siyang object na nadidetect na malapit na pong tamaan, automatically gagana po yung RBS niya or radar brake sensor. And kapag ka 17W na unit mga bossing, automatic po yan, meron na siyang original na side skirt and spoiler. So papakita natin yung spoiler. So pag nag-order tayo ng ganitong unit mga boss, no need to add
spoiler kasi meron na po silang original na spoiler. So papakita natin mga boss. Ayan, meron po silang mga special function dito. Dito is yung sa ating automatic sliding door. Mamaya papakita natin yan. And dito naman yung pag nandito pag na di-detect niya na malapit na sa kanya yung remote, pwede na po tayo dito mag-lock and mag-unlock. So silipin natin yung interior mga bossing. Yun po yung sabi din natin sa mga nakaraang vlogs natin, na kapag ka 17W or semi-wagon, yung kanyang door pad po mga bossing is meron pong fabric. So ito po yung kanyang switch ng power window, front and likod, and switch ng ating power window. So power mirror. So yung power mirror natin mga bossing is auto fold and retractable. Ayan, so pinagkaiba din ni 17W, syempre yung kanyang manibela mga bossing is hindi po katulad sa mga manibela ng 17V and also the semi-wagon. So madami pong katangian sa 17W na tanging sa kanya lang. Ayan. So meron po siyang water temperature gauge na analog. Ito lamang po yung ginagamit natin, and yung kinagandahan nito mga bossing is yung kanyang sensor is direct po sa tubig talaga, kaya accurate. So pansin nyo mga boss, yung kanyang panel gauge is kaparehas po ng mga semi-wagon na turbo. So yan po yung sabi ko mga bossing, basta po ganito yung panel gauge, turbo po yan. So tanging si semi-wagon, turbo lang po yung ganito ang panel gauge. Pag semi-wagon naman na non-turbo mga bossing, hindi po ganito yung panel gauge niya, yung mga Tiptronic. Kaparehas lang po ng panel gauge ng mga ordinary na tulad yan. Yan. So another thing na katangian ni ni 17W mga boss is yung kanyang shifter is meron na pong chrome dito. Original po niya yan. So pag semi-wagon naman, kahit turbo, hindi po naka-chrome yung kanyang push button ng kanyang shifter. And yung aircon switch naman ng 17W is meron na po siyang konting screen, and yun, digital na po siya, pindot-pindot, hindi na po yung iniikot natin. And syempre, ayun nga palagi nating sinasabi mga bossing, lahat po ng shifter natin dito sa 17W, 17V, mapa-manual, Tiptronic, or straight-matic mga bossing, converted po yan. So laking tulong po ito, convenient, and syempre, mas maganda tingnan talaga pag converted yung ating shifter. Converted din po ito mga bossing using secondary gearbox. So wala po tayong ibang pamamaraan dito sa pagko-convert kundi yung paggagamit lamang po ng secondary gearbox. Ayan, ito po yung original talaga na itsura ng mga 17W pag walang mga upholstery. So wala po talagang request si sir na mga upholstery, kaya po medyo madumi talaga yung upuan natin. And kahit anong gamitin natin ditong paglilinis mga bossing, stain na talaga sila. Kaya po madalas po talaga sa nagpapabuild sa atin is nagpapalagay po ng mga upholstery. So hindi naman tayo sumusunod lang tayo kung ano yung request ni sir. So ayun, wala po itong mga masyadong accessories talaga. Tanging water temperature gauge mga boss, and wrap around tint lang yung meron. Wala na pong iba. So papakita ko po sa inyo mga boss kung paano po gumagana yung automatic power slide ng mga 17W. Ayan, so ito po yung ating meron po siyang special function dito na button. Pag ilo-long press natin, yan po sa puyang mag-o-open. And syempre pag isasarado natin, pwede natin gamitin din dito and also dito sa atin. So dito sa atin sa loob, pwede din natin itong isarado gamit yan. And lastly mga bossing, meron din po siyang another switch dito. Ayan, so ilo-long press lang natin yan. Pag pinindot natin ng long press, ayan, gagana yan. And yun, single power slide po ito mga bossing, kaya yung dun na side po is hindi po siya naka-automatic power slide. Manual po yan. So pagka single power slide naman is driver side sa Pinas yung automatic power slide. Bago ko po makalimutan mga boss, meron din po silang pinadagdag na wrap around 3M tint. So bukod sa 3M tint mga bossing, meron din po silang
water temperature gauge. So dalawa lang po yung pinadagdag nila sir na accessories. So from basic setup mga boss, meron po silang pinadagdag na dalawang accessories. And ayun, so kung nagtataka kayo mga bossing kung bakit po ito naka-mags, kasi po basta DA17W mga bossing, automatically naka-mags na po talaga yan. And yung mags naman is original nila na mags from Japan. So mapapansin nyo mga boss, meron po silang tatak na Suzuki kasi po original po nila yan na mags. So yung mga 17V naman mga bossing tulad yan, wala po talaga silang mags na nakakabit galing Japan. Kaya po madalas na nagpapabuild natin ng mga 17V tulad yan, nagpapadagdag na po sila ng mga mags. Ayan. So although basic setup lang po yung pina-add nila sir and nagpa-add lang po sila ng mga water temperature gauge and 3M tint, syempre meron na din po yung kasamang heavy PMS. So sa heavy PMS naman mga bossing, yung change oil, change ATF, cleaning ng strainer, ng oil pan, differential oils, and under chassis, brake pads, brake shoe, stub link, ball joint. Sa cooling system natin, importante yan, yung thermostat, T-cap, radiator cap, and sa engines naman, meron tayong ginagawang paglilinis ng mga intake manifold, throttle body, injector. Ayan mga bossing, kumpleto yan. And after that, nagsasagawa tayo ng test drive. And during test drive naman, hinahanapan talaga natin ng problema yung unit. Kung meron pa ba tayong kailangan gawin. So, etong unit na to mga boss is door to door po ito. I-deliver natin sa Luzon, sa Nueva Ecija, and by land po yan, 3 days yung biyahe. So masusubok talaga yung tibay ng ating unit. Tsaka yun po yung palagi namin sinasabi sa inyo, pag may problema talaga yung unit mga boss, hindi po yan aabot ng Luzon. So laking tulong talaga pag door to door delivery. And yun, matetest talaga. Yun po yung magiging endurance test nila. So presyo tayo agad mga bossing, yung kabuuan pong inabot ng ganitong setup, DA17W automatic 4x4 high roof edition, top of the line. Umabot po siya ng 415,000 pesos. So kung mapapansin nyo mga boss, halos po every upload natin tumataas po yung presyo. Wala talaga tayong magagawa dyan kasi tumataas din po yung presyo ng container. Dahil po medyo humina or kumulang na po yung supply ng mga DA17 units sa Japan. So dati sa isang container merong 16 yung laman ng container, and madalas doon dati nasa 13 to 14 pirasong DA17 units assorted and dalawang pickup types. But ngayon mga bossing, baliktad na po. Sa isang container, meron na lang pong 2-3 pirasong DA17 units, and the rest po doon is mga pallets, mga pickup type na mga medyo hindi saleable. Kaya po wala. Bukod sa nagtataas yung presyo, nag-aagawan din po during unload. And ayun, wala. Alam nyo naman, business nila. So, minsan binibid nila kung hindi tinatos coin or niraraffle. Kaya, minsan kumukuha tayo ng tsamba sa mga raffle or toss coin. But madalas talaga mga bossing binibid nila. Lalo na yung mga ganitong unit na mga napakahirap hanapin. Kaya wala tayong choice mga bossing para po makuha natin yung unit. But yun, kailangan talaga nating taasan. So ayun, message na lang po kayo mga boss pag may mga questions po kayo or gusto nyo pong mag-inquire or magpa-quotate. Message po kayo sa ating official Facebook page na KMJL Surplus Trading. And yung personal account ko po is yung nakikita nyo sa screen, Kim Luis Busalia, and also to my partner na si Kitty Cat G. Pwede din po kayong tumawag mga bossing sa aking smart number na 0999-880-2420. And yun, maraming salamat po mga bossing sa patuloy nyo pong pagtitiwala and pagsosuporta sa KMJL Surplus Trading. See you po sa ating next vlog.